na public service, usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magandang umaga pong muli sa mga nakikinig sa atin ngayon sa DZRJ Radyo Bandido. Tayo po ay nasa ikalawang yugtuna ng ating pagtatanghal sa programang Lapid Fire. Na inyo pong napapanood sa A-Tri TV, ang radyo sa telebisyon sa pamamagitan po ng Cable Link TV Channel 7. Ito po si Percy Lapid. Ito po naman si Peter Talastas. Sa mga nais pong magbigay ng reaksyon, ang ating pong landline sa ating impilan ay 4120288. Ating po naman text line ay 0917-798-8910. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Okay, mga kaibigan, marami tayong pinag-usapan kanina. May kaugnayan po sa mga naging talumpati o laman ng talumpati ni President Duterte kahapon. At marami rin pong mga development ngayon, katulad po nung mga susuko na raw itong anak ng anak ng mayor na si Kerwin. At ito pala ay nagtatago sa Malaysia. Doon pala siya nagpunta. At nagpasabi na kung pwede, sunduin pa siya sa airport. Sunduin daw si Bato. Abay, padala mo na yung limousine dyan. Sunduin nyo, isakay nyo sa limousine. Cadillac. Sana pag sinakay nyo sa limousine yan, yung nakahiga. Para hindi mapagod. Oy, para hindi naman sayang yung limousine, di ba? Mga kaibigan. Ngayon, ito ho nagturuan na yung mag-ama, di ba? Tinuro na siya. Mismo yung ama, siguro napanood na niya yun sa internet na umiiyak yung ama niya at kung paano siyang isinuplong nito. Nagturuan. Lumalabas po, itong si Kerwin ang boss ng tatay niya. Hindi yun nga eh. Yun ang gustong palitawin. Hindi yun ang gustong palitawin. Ang kaugnayan nila by blood is father and son. Pero ang talagang nagpatakbo sa kanya bilang mayor yung anak niya kasi yun din ang nagfinance drug lord din siya, kaya lang yung pagiging drug lord niya nakuha niya lang sa anak niya, yun ang ibig kong sabihin. Kaya ang lumalabas dyan, siyempre ang boss niya yung anak niya. Ngayon itong mayor na ito sinungaling yan. Dahil itinatanggi niya, kaya sabi ko sa inyo hindi lang drug lord yan durugista rin yan
Eh, alam mo naman yung mga nagsasyabu, ganyan yan eh. Sinungaling yan eh. Sabi ko nga sa inyo, kahit na mga Supreme Court Justice ang ilaban mo dyan, hindi sila mananalo sa oral argument ng mga drug addict. Mga kaibigan, sa gagaling magsalita niyan, mas matalino pa yan eh. O, mga kaibigan, ngayon eh, sinungaling yung tatay eh. Yun daw mga napatay na tauhan niya, eh tinatanggi niya, hindi niya raw kilala, hindi niya raw bodyguard. Sira ulo nito. Diyan, eto, magbibilang na lang ng oras ito, mga kaibigan. Ang kailangan lang natin dito ay ituro kung sino-sino. Yung mga talagang malalim ang koneksyon sa droga. Eto lang sasabihin ko sa inyo, kung manggagaling si Kerwin sa Malaysia, may katotohanan po yung natanggap kong intelligence report, information na merong nagpadala sa akin na yan palang pinakamalaking ulo ng sindikato sa droga nandiyan sa Malaysia. Nandyan. Hindi pala sa China Hindi China, Malaysia. Eh di ba may mga Chinese Malaysia sa Malaysia? Dalawa tao dyan eh. Dalawa, isang... Bombay tsaka ano. Yun. Mga Chinese. Mga kaibigan. Eh yan po, siguro nakipagkita yan doon sa mga connection nila. At saka paano siyang nakarating doon? Yun. Hindi tayo dapat tumigil doon sa uuwi na rito, susurrender na. Abay, tignan natin. Dumaan ba sila sa proseso ng pag-alis dito sa bansa, yung regular na daanan, o may backdoor silang dinadaanan? Kasi po, kung may backdoor yan, posibleng makatakas na rin itong mga 27 executive na ito pagka alam nilang babanggitin na pangalan nila. O kaya, meron ng operation na shoot to kill laban sa kanila. Kasi parang yun ang narinig ko kanina eh. Merong shoot to kill order si Presidente laban sa mga local executives. Pero paano mong ipapatupad yun kung di pa naman nababanggit yung mga pangalan nila? At saka wala naman silang gagawin pag-aresto doon sa mga local officials na yun na binabanggit. Dapat malaman dito ganyan. Parang yung kaso nitong Kerwin. Si Kerwin, yan marami na naging kaso yan eh. Yan pala, una, nabilanggo yan sa Muntinlupa. Kaya nagkaroon siya ng contact, nakilala niya itong mga matitinding drug lord. Na paglabas niya, ito ring mga drug lord na to ang nagtalaga sa kanya para magpakalat ng droga. Kumbaga ginamit na siyang ahente nitong mga ito ng droga, big time, kagad ang labas niya, paglabas niya ng Muntinlupa. At saka, ang sabi wala na raw kaso kaagad ito, pati yung mga iba niyang kaso na wala lahat. Wala. Nung paglabas niya sa bilangguan, mga kaibigan, paano nangyari yon? Yan dapat isabay na rin, total, kampanya na yan eh. Ba't hindi natin tuntunin yung mga may kinalaman kung paano napawalan sala etong mga taong ito, katulad ni Kerwin, sa mga kasong kanilang kinakaharap. Meron na palang lumutang na pamilya nung mga pinatay nila. Ito'y kailan lang pala, murder. Pinatay nila yung mga supporter ng mga nakalaban ng tatay niya. Pagkatapos daw ng eleksyon, ilang araw lang, doon nangyari patayan. Ang dapat pong tignan dito, bukod sa pulis, involvement ng pulis, paulit-ulit na natin sinasabi ito eh. Sino yung piskal? Yun. Sino yung judge? Kung nakarating yan sa husgado, sino yung judge? Kasi po, mga kaibigan, nagbubulag-bulagan lang yata itong si General Bato, pero dapat niyang paimbestigahan din yung 14 na kagawad ng Manila Police District
na nahulihan ng 5 kilo ng shabu noong 2014 sa kanilang locker sa mismong opisina nila. Alam ba ninyo na yung kaso na yan, ayon mismo dun sa drug lord, kay General Nana, mga kaibigan, nasa fiscal's office pa raw. Nakita ninyo, fiscal's office. Ang tagal na. Ba't itong fiscal's office, napakatamad nito pagdating sa kaso ng droga? Tamad! Dahil yung kaso, hindi maisampa. Magkano? Dahilan. Bakit ho hindi rating sa husgado yung kaso ng mga pulis na yun? Maliwanag yun, Maliwanag pa sa sikat ng araw na pinasok ng SWAT yung opisina ng 14 na pulis. Sila yung District Anti-Illegal Drugs in charge ng MPD laban sa droga. Nahuli sa kanilang locker 5 kilo ng shabu. Huling-huli. Kung yun po ebidensya, wala po silang karapatan na i-custody yung anumang ebidensya. Mga kaibigan, ang trabaho nila manghuli. Yung ebidensya, kinakailangan i-turn over yan kung sino ang custodian ng mga ebidensya. Bakit sa locker nila nahuli? At paano silang nagkaroon ng 5 kilo? Saan nila nahuli yun? Ang sabi ni Nana, nasa piskal, nung kaya umiiral pa yung circular ni De Lima na automatic review. Kasi hawak na ng piskal di ba? Bakit hindi sinasampa sa husgado? Walang resolution. Hindi nga natin alam. Oo. Kaya dapat paimbestigahan. Yun. Asa na po yung kaso na nangyari dyan sa San Miguel, Bulacan? Ilan pa. Oo. Na San Miguel, Bulacan ba yun? Sa San Miguel, Bulacan. Yun yung nahuli doon yung mga tauhan ng NCRPO. Kung sa bagay, baka sabihin nila, sinibak na nga si Pagdilaw. Hindi. Hindi ba? Ba't natin tatapusin doon yan? Wala rin yun. Hindi natin nalutas. Kailangan solve ang crime. Hindi ba? O bakit mukhang tahimik na yung NCRPO at saka yung Bulacan Regional Office ng Police, mga ng PNP sa Bulacan. Samantalang hinuli yun, yung mga kagawad ng NCRPO dahil meron droga silang dala. Marami sila Nahuli sa sasakyan yung 5 kilo ng shabu. Bago yung sasakyan wala pang plaka Ngayon, ang sabi ng pulis, ang sabi nila, yan anyay ebidensya sa entrapment. Saka bypass yun. Sa bypass yun. Yung nga, bypass, entrapment, di ba? Ngayon, yan ebidensya. Nasan yung in-entrap? Asan yung kriminal? Wala. Sa madalit sabi, kwento lang. Kwento yung bypass. Kamukha rin yan, eto si Nana, napakaraming lumusot na droga dito Pinakahuli niyang sablay, mga kaibigan, yung nakuha na naman yung isang sasakyan ng 10 kilo ng shabu na inabandon na raw yung sasakyan. At ang kwento niya, malabo pa ho sa tubig ng kanal. Dahil ang kwento niya, yun daw sasakyan, inabandon nung may dala, hinahabol daw yun ng mga pulis. Kung hinabol ng mga pulis yun, nakatakbo yung may dala, halimbawan totoo. Wala bang registration yung sasakyan? May plaka yun bakit hindi i-verify o kaya sinapubliko nila kung nagsagawa sila ng verification sa LTO kung para matunton kung sino may-ari ng sasakyan. Dahil kung gagamitin sa droga yan, posible sila rin yung may-ari niyan. Yun ang SOP nun. Posible lang naman yun. Hindi naman karnap di ba? Yung sasakyan
Mga kaibigan, hindi naman lang sinabing karnap. Ang hirap po, walang detalye. Yung raid na isinagawa ng PNP dyan po sa Las Piñas, yung bahay sa PhilAm Life, pinasok, nandun ang laboratorio. At may karugtong yun doon sa Parañaque, sa BF Homes. Doon naman nahuli yung mas maraming yung finished product na. Yung pinaka-bodega raw eh. Yung ginamit na pabrika ditong bahay sa PhilAm Life, hindi yung sinasabi kung kanino eh. Ayun, isa pa. Inuupahan daw yun ng mga nahuling tsekwa, mga kaibigan. At ang masama ito ngayon, tayo'y nagsasagawa ng maigting na kampanya laban sa illegal drugs dito sa ating bansa. Pero, isang Pilipina po, isang Pinay, yan, ang nahuli sa Hong Kong. Laking Alam ba ninyo, dala? Cocaine. Na nagkakahalaga ng $750,000. Pag kinonvert mo sa peso yan, hindi ako marunong bumilang eh. Times 40 mo na lang yan, ilan ho yan? Gano'ng karami yan? Apat na 7.5, magkano yan? 7.5 million pesos. Apat yun. Ibig sabihin, sa ano yan? 280 million, something. Mga 300 plus yan. Million. Hindi ko alam. Ngayon, ito, nahuli. Ang problema po, itong Pilipina, nailusot niya ito sa Ninoy Aquino Galman International Airport. Ayan, ang malaking ano dyan. Lagi naman nating sinasabi yan sa mga courier ng drugs, yung mga, hindi ko alam kung ang naging papel nito, yung mule, drug mule na tinatawag. Merong mga droga na palabas dito. O kaya, di ba si Ronald Singson? Natatandaan ninyo? Yung anak ni Chavit Singson? Nahuli. Cocaine din ang dala nun Papunta sa Hong Kong Hindi niya ba tauhan ito? Hindi niya ba kilala ito? Nakalusot dito, no? Dito, nakalusot. Huli sa yung isang bala, hindi makalusot. Diyos ko, yun ang Yung cocaine nakakalusot? Yan. Mga kaibigan? Sipin ninyo yan, Dito, ngayon, imbestigahan. Kailan umalis ito rito? Siyempre po, nahuli na ito ron sa Hong Kong ngayon, di ba? So, hawak na ng mga otoridad ang dokumento nito, passport, siyempre. Dito, bago ka umalis, pagdaan mo sa immigration at saka sa Bureau of Customs o sa immigration, merong embarkation card na pipil upang ka. Kasama mong ipipresent yun doon sa immigration. Ngayon, yung pong embarkation card, nakalagay doon ang passport number at kung sino yung duty officers nung araw na yon. Sa customs, ganun din. Pag nalaman mo kung kailan umalis yan, anong flight yan, anong oras umalis yan, beverifikahin mo naman ang customs, sino ang mga duty customs officers at that time na umalis itong nahuling ito sa Hong Kong. Doon magkakaalaman malaman yan. Mga kaibigan, magkakaalaman. Parang lang yan ngayon lang ba yan? Ngayon lang ba nangyari yan? Sa panahon ni Singson, yung anak ni Chavit Singson, ano ba ngayon yung governor yata ngayon o congressman pa rin? Governor yata, sina. Mga kaibigan, isipin ninyo, nakaalis din dito yun. Naparusahan sa Hong Kong yun, convicted yun. Sa drugs, sa Hong Kong. Pero naging congressman pa Sentensyado yun,
Pinayagan. Nakulong yun, isinerve niya yung parusang o yung hatol na kulong sa kanya. Isinerve niya yun. Nabawasan nga lang dahil inamin niya. Nakipag plea bargain siya, di ba? Para napababa yung sentensya sa kanya. Bakit yung mga taga-customs na dinaanan niya hindi naparusahan? Yun. Di ba dapat kasamang maparusahan yan? Di ba ganun ang protector? O kaya nakipagsabwatang ka? Hindi ba? Sa isang katarantaduang kamukha nito, paglalabas ng droga, meron naman nung minsan nahuli yung Chinese dun sa Cebu International Airport. Kailan lang yun, umiiyak pa yun eh. Yun ay sinasabing konektado raw kay Peter Lim. At ito kumpirmado, kinumpirma ng authorities na itong si Peter Lim na humarap kay Presidente Duterte, siya yung nasa watchlist ng droga. Huwag niyo sabihin 5,000, 10,000. Hinduropot kayo, nanliligaw kayo ng paniwala eh. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Marami ho kayang ikakanta itong si Kerwin pagbalik dito. Yan ang inaabangan dyan. Ang pinag-umpisahan yan 2005 daw nung makulong yan ano ngayon, 16, 11 years ago. Dami nang ang pera niyan. Ang ginastos nga niyan sa eleksyon para mapanalo yung tatay niya na mayor more than 60 million. Sipin mo, maliit lang na bayan yan. Tinalo yung nakaupo, no? Paano kayo nakagastos ng ganyang kalaki? Baka pinagbibigyan ng droga yung mga ano. Isipin mo yan, no? Ay, mga kaibigan, malungkot, yung pagdating dyan, sabit ka na sa droga, lahat gagawin mo, iligtas mo lang ang sarili mo Kahit sarili mong ama. Ay, hindi pa natin alam kung ano ikakanta ng anak. Baka magturuan. Hindi naman ako drug lord. Kasi, yung tatay ko yung kanta ng tatay niya, si Barry Manilow baka naman iba kanta nito. Ito pa nga pala isa. Ang sabi nung hepe ng Abuera ba yun? Yung lugar nila, anong bayan yun? Abiera. Ngayon, yan po, sinabi ng Chief of Police, dapat itong alkalde na si Espinosa, mag-resign na. Bakit ito kailangan mag-resign yan? Wala ba tayong moto proprio? Wala bang kapangyarihan ng DILG? Presidente meron Bakit hindi pa siya ma-strip ng kanyang titulo bilang mayor? Sino ngayon na-acto? Umami na yan Tinatanggap na niya yung katarantaduang mga ginawa niya, di ba? Meron lang siyang mga ikinakaila. Para ang lumabas na tunay na talagang drug lord yung anak niya. Pwede mo na nga suspindihin yan Ba't diba? Sususpindi mo? Tanggalin mo na. Sabi lang, may due process. Ganun yan. Anong due? Doon na naman sila magtatago. Yung pinapatay niya, hindi na nga tayo mahanap ng due process Di ba? Tungkulin ito paano ngayon yung mga tao doon na walang nanunungkulang mayor sa kanila? At saka dyan, lumilitaw yung mga barangay chairman, may mga kasangkot dyan. Sabagat ito, mayor Yun na nga, kaya kinakailangan magkaroon ng mayor. Kung hindi man, yung vice mayor, mag-appoint sila. Para nang sa ganon, malansag talaga ang koneksyon nito doon sa bayan niya. Kasi kung wala tayong gagawin doon sa bayan na kung saan mayor ito si Espinosa, pababayaan lang natin na ganyan yan. Isa-isa lang makakalusot yung mga yan, baka magpatuloy pa yan.
Kung hindi man magpatuloy, makakalusot yung mga taong may kinala. Mas mabuti, mag-designate ng OIC doon sa lugar na yon para makontrol ng government yung mga katarantaduhan doon. Malansag yung sindikato ng pamilya ni Espinosa sa kanilang bayan. Para doon sa mga hindi nakaintindi ng speech ni De Lima sa Senado, yung privilege speech na kanyang ginagamit para magpanggap na tungkulin ng Senado yun. Yan madaling magpanggap Lalo na may kapangyarihan ka na. Senador ka. Yang Senado nakakaawa na yan sa kagagamit ng mga senador na yun daw trabaho nila mag-privilege speech, mga kaibigan, katulad ng ginawa ni De Lima. English ang ginamit ni De Lima, pero wala yatang nakaintindi. O kung may nakaintindi, naintindihan nila yung language ni De Lima. Kasi po, iba salita ni De Lima Ang alam kong salita niyan, ganito, kaya hindi ko maintindihan Ano ka mo? Parang baboy Parang haguk-guk ng baboy. Mga kaibigan, di ba? Hindi Paano mo malalaman niya? Hindi mawala, tayo. Alam mo ba yung sa speech niya kung saan ako naawa? Awang-awa ako sa English. Doon sa wikang English, doon ako naawa sapagkat yung English, wala namang kasalanan Bakit yung English, ang laging ginagamit nitong mga ito sa katarantaduhan at panluloko sa publiko, mga kaibigan? Maliwanag naman yan Ang pakay ng privilege speech ni De Lima, hindi naman pagmalasakitan yung mga kumibiktima o Ang talagang pangunahing pakay niya na nagmamaskarang nagmamalasakit kunyari sa publiko, yung isabutahe. Sirain yung kampanya ng Administrasyon Duterte laban sa illegal na droga. And at the same time, para mailihis ang atensyon ng publiko doon po sa kampanya at mapunta ito kunyari awa-awa. Ayan. Humakot ng simpatya kunyari ng awa para sa kunyari mga naaawa siya sa biktima ng krimen ng mga pinapatay na summary execution. Kahit daw yan droga, mga kaibigan. Nagbabaka sakali si De Lima na sisimpatyahan siya. At maraming sisimpatya. Ang tingin pa lang sa kanya talagang destabilizer na Mga kaibigan, kaya hindi kumakagat ang mga patibong nito Wala, Walang pumapalakpak Nagtataka nga lang ako kay Alan Peter Cayetano, bakit ba parang gusto nitong umepal na may pasagot-sagot pa? Pabayaan mo na lang yan. Huwag nyo nang patulan yan. Habang pinapatulan mo yan, para mong kinukonsinte na ginagamit niya ang kapangyarihan ng Senado, mga kaibigan, para i-destabilize yung gobyerno. At ang totoo, inililiis nila ang katotohanan na si De Lima maraming dapat ipaliwanag tungkol sa paglaganap ng droga at pagkakaroon ng pabrika ng shabu sa loob ng department ng New Bilibid Prison. Nasa linya po natin si Karering. Magandang umaga po, Karering. Hello, Karering. Ako po. Ito, wala tayo masiros. Wala. May sakit ba? Hindi naman. Hindi, hindi ako natawag. Ganda na yung tema ninyo Alam mo kagabi kasi, nakikinig ako sa radyo, alas 2 ng madaling araw. May nahuli Indian National tong hayop na to.
sa Makatod, dayuhan. Nakita sa kanyang kotse, ang dami, hindi lang marijuana, merong ecstasy, may kung ano-ano. Party drugs yata yung nahuli sa kanila. Alam mo na, ang napakinggan kong pag-usap ng reporter tsaka ng lintik na Indian, hindi akin yan. Ang akin naman ito, yung marijuana, makakasama sa kotse niya. Naman siya, saan galing ito? Sa Baguio, ibibigay lang doon sa kaibigan. Hating gabi, nasa Malati ito. Siguro ito nagbebenta sa mga hostess dyan. Nung dala niya. Hindi, matagal na yung sindikato ng droga ng mga Bombay. Bakit pinabayaan pa nilang dapat na pinag-agaw na yun ng baril eh? Hindi ba ninyo natatandaan yung nangyari nung panahon ni Ramos ba yun? Yung 11 Indian? Oo. Na dyan din yun sa Malati kasi maraming Bombay dyan eh. Meron din silang mosque dyan eh. Malati. At saka yan, talaga may sindikato yan. Yung mga Bombay na yan. Ang ginagamit nga nilang front, kunyari, simbahan. Simbahan ng Hindu. Bakit? Mga Hindu-ropot. Natin yun, pag pinapatay na ng bata, sana yun, dapat patayin mo. Mga gayo nagpapasok na nilagin dito sa ating bayan, pare. Kaya ito may espinyosa ba yan? Napakahudas nito eh. Isipin mo, pagkanulo yung anak, kunyari wala siyang kinalalaman, ang ganda-ganda ng bahay mo. Ba't kayo ka na nagsalita nung paano namamayag pa yung droga nyo? Wala kang kakibu-kibu. Ngayon nagkabuka, bubukuyin pa yung anak mo. Ikaw yung ito may kasalanan dahil betas binuko mo yan. Sana dinala mo yan sa kuha dahil mayor ka eh. Pwede ka kumuha ng 10 pulis para dalhin mo sa rehab. Hindi, at least yung anak mo. Nakikinaba ka, yung nagkabuko at kakagagan niya. Para maraming salamat. Okay. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Alam mo yung Bombay na yan, sindikato ho yan. Mga miyawak din dyan, immigration tsaka mga pulis, NBI. Ang termino niya mga Indiano. Meron niyang dyan, hindi, mga kambing yan, tawag dyan sa immigration kambing. Yang meron silang simbahan dyan sa United Nations. Yan dapat pa-imbestigahan ni General Bato. Oo. Kasi pati reliyon niya nagagamit niya. Hindi ba Hindi na yun. Matagal na yan. Sinasabi ko nga sa iyo Kasi meron ng mga series ng patayan na nangyari dyan. Yung presidente dyan, pinatay, ang nagpapapatay sila rin. Sindikato yan. Yung droga naman, talagang meron sila niyan dahil nung panahon pa ni Ramos, natandaan ninyo yung nahuling sako-sakong mga droga, mga tabletas yung kanila Yung pag sinabi mong party drugs, kamukha yan nung ecstasy, mga ganon. At saka yung mga pinaghahalo-halo na nakamatay dun sa Pasay, sa concert dun sa Pasay, yan, kung tawagin niya, mga party drugs. Mga kaibigan, illegal drugs din yan. May sindikato talaga ng mga Bombay dito sa droga at saka yung mga kidnapping syndicate. Marami naniniwala na yung simbahan nila dyan, mga Hindu ba yun? Hindu. Hindu-ropot? Yun. Ganun yan Mga Hindu-ropot. Yun naman sa Bilibid, mga praise the Lord. Napapasok din ng droga. Ginagamit daw yung, isipin mo, yung reliyon. Anong droga? Doon din pinararaos yung doon ipinaparada kunyari mga religious workers na mga babae. Yung pala mga prostitute yun. Isipin mo, kunyari mga makadiyos. Ang bugaw yung miyawak ng Biblia. Yung pastor. Yung pastor. Yung pala kasama niya, puro Maria Magdalena, mga prostitute. Mga kaibigan, kunyari mga sex workers, Disco. Iba-iba, kanya-kanya ng racket ang mga walang hiyang ito. Talagang matindi ng pinasok ng droga Tsaka lintik ang demonyo pumasok. Isipin mo. Kaya sa galit ni President Duterte, pati si Satanas, tatadyakan niya.
pag nakarating siya sa impyerno eh. Tatadyakan ko yan. Sa galit niya eh, di ba? Ganun ba galit si President Duterte? Isipin mo. Kaya wag kayo Hindi natin kaya yun. Hindi natin kaya yun. Isipin mo, diablo yun. Pero kay Duterte, anong diablo? Bariling ka. Sabay mura. Bago tayo magpatuloy, ilan po munang mahalagang mensahe, magbabalik kami pagkatapos lamang ng ilang saglit. Manatiling nakatutok sa DZRJ 810 AM, 8 Tri-Media at HRJ 810 AM, 8 Tri-Media at 8 Tri-TV, Cable Link Channel 7. Tag-ulan na naman. Sigurado, uso na naman ang baha. Maging handa, lalo na kung bahain ang lugar ninyo. Dapat laging ready ang emergency kit. Laman nito ay pagkain, tubig, gamot at damit na magagamit hanggang 3 araw. Kung may alagang hayop, samahan din ito ng kanilang gamit at pagkain. Tandaan, paghandaan ang sariling kaligtasan. Isang paalala mula sa A Tri-Media Broadcasting Network. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dana. It's not BBC Minute. This is still a development. BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. This program is brought to you by A Tri-Media Pro Incorporated. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan, pagsapit po ng alas 10. Pagkatapos ng ating programa, susunod po ang kasanggamo ang langit. Ni Ray Langit. Pagka nakatandem natin si Lollipop, gagayahin ko yung programang yan. Ano, paano? Kasama ko ang pangit. Si Lollipop yun. Ngayon ito, pagkatapos naman, alas 10 hanggang alas 11 yun. Alas 11 hanggang alas 12, si Angelo Almonte at Tates Gana. Magandang ano yun. Magandang public service. Ngayon, eto na. Ano ba ito? Nakalimutan. May sinabi kahapon, baka makaligtaan natin, Percy. Naghahanap ng killer si Presidente Duterte. Sa PCSO. Para ilagay niya dyan sa galit niya dyan sa PCSO. Hanggang ngayon wala siyang mailagay. Hindi, kung talagang gusto niyang maituwid lang yan, kahit hindi naman na kailangan yun. Ano lang naman ni Presidente yun. Nandiyan si Manuling Murato. Straight yan.
hindi naman magnanakaw yan eh. Hindi, tsaka hindi ubralo ko nila dyan. Mayaman yan, hindi kailangan magnakaw yan. At ilang taon na si Murato para gawin pa niya yung kalokohan. Hindi gumawa ng kalokohan sa sweepstakes yan. Tsaka alam niya, takbo ng PCSO. Wala ka naman maipipintas dyan pagdating sa pagnanakaw kay Murato. Walang ganong record yan. Oh. Ang kalaban lang yan si Armida. Naalala ko si Armida kasi, pinagtatanggol yung mga bold movies. Pero pagdating sa mga empleyado, kahit ang empleyado, mahal nila si Murato. Mabait sa empleyado yan. Hindi naman magnanakaw yan. Yan eh, yung sa panahon nga lang niya nagamit ng husto eh. Yung pondo ng sweepstake eh. Para sa mga talagang itinutulong sa mga may sakit. Hindi yung dito, kamukha dito, puro may tag price, meron limit. Sa panahon ni Murato, hindi. Kaya dyan sulit si Presidente Duterte kung yan ang ilalagay nyo sa PCSO. Ngayon, kay Murato nyo na ipagkatiwala sa paghanap ng papatay. Yan. Pagkatiwala mo dyan. Diba? Siya pipili. Sa kanya mo na i-delegate yung appointment nun. Galit na galit si Presidente. By the way, dito po sa sa kampanya sa charter change, talagang ang gusto ni Presidente, payag na siya dun sa CONAS. CONCOM, pagkatapos may CONAS. Di tama tayo. Kasi po, yung kaya gusto ng mga mambabatas at napapayag na nila si Duterte na kondisyon na rito, ang dahilan lang hindi kung inaako ni Presidente Duterte ang responsibilidad. At sinasabi niya na huwag niyong tatarantaduhin yan. Sabi niya doon. Yun lang, okay na yun, na guarantee na pwede nating ipagkatiwala sa kung anong plano man nilang gustong gawin dyan sa charter change. Dahil sa ang gumagarantiya na sa atin, si Presidente Duterte, binabalaan niya yung mga congressman na wag niyong lolokohin yung charter change, yung pagbago sa konstitusyon para i-disenyo ninyo sa inyong interes. Dahil pag ginawa niyo yan, ipapasara ko yung kongreso. May sabi pa siya, isasama ko kayo sa mga addict. Sa drug addict. Ayan, mga kaibigan. Yun, okay na sa akin yun. Kahit na hindi na tayo mag-con-con. Basta, yun nga, sabi nga natin, ang trust rating ni Presidente Duterte, pinakamataas na trust rating sa lahat ng naging presidente. Wala pang nakaabot na record na ganyan. Breaking the record. Hindi na ako magbibigay ng figure dahil baka sabihin, kinopya lang natin sa SWS. Kasi kahit saan naman ako magpunta alam naman natin, may pakiramdam tayo, may sentido común tayo. Mga kaibigan, may common sense, may sentido común. Ngayon, si Presidente Duterte, ginagarantiyahan niya. Ibig sabihin nung guarantee yun yung kanyang babala sa Kongreso, yun naman ang pwedeng panghawakan ng publiko. Na hindi ko gusto yan dahil para konsintihin. Kasi nga, walang trabaho yung mga yan. Wala. Di tama ako Tama. Naman, hindi sila makakibo ngayon. Diba? Saka ngayon, may sinabi yung isang kongresista, walang isusulat na batas. Wala na tayong gagawin batas. Mag-aantay tayo. Pag-usapan mo natin yung death penalty, diborsyo. Wala na yan. Wala na. Yung susunod na konstitusyon, ibawal uli yan. Paano? Hindi. Kailangan kasi, bago sila makalikha ng batas, yung batas na lilikhain nila, maging katugma doon, naaayon sa konstitusyon. Hindi ba? Kasi kung halimbawa gagawa ka ng IRR ng political dynasty, wala na pala yun doon. Wala bakit ka gagawa ng IRR? Wala naman sa batas yan. Di ba? Ganun po. Wala na. Kaya ang gusto ni Presidente Duterte, yun ang talagang totoo. Dito nyo lang narinig yun
sa programa natin. Tayo lang ang nakapagsabi nun na kaya ikinigiit ang Constitutional Assembly dahil pagka kon po, wala nang pwedeng gawing trabaho ang mga congressman. Nakangangalang sila nga. Interim na lang. Tapos kuha lang ng kuha ng sweldo. Ang alternatibo naman doon, kung talaga, isa lang naman yun, pwede rin yun. Pero hindi rin papayag yung mga yan. Gagawa ng paraan niya para ibagsak si Duterte. Mga kaibigan, di ba? Ang gagawin niya, kukudeta. Makikipagsabuatan doon sa mga galit. Yung mga nabigo. Sabi nga, impeachment. Sa drug lord. Yan, sabi niya, impeachment, sige. Sa mga sundalong kumukolekta sa droga. Mga pulis na kumukolekta sa droga. Nasa line yata natin si Bal ng New Jersey. Magandang gabi dyan sa inyo, Bal. Magandang umaga, Percy and Peter. Magandang umaga, Bal. Kumusta dyan? Tatlong yung, hindi ko lang alam kung ano nangyari sa program natin. For the past 3 days, hindi ko makuha yung reception yun. Ganun ba? Nasa YouTube tayo Pero ngayon lang. Ngayon lang ako nakasagap ulit. Tignan ko yung mga recording nyo sa Try Media. Wala, nahirapan akong sumagap nung past 3 days. Pero anyway, ngayon, maliwanag kayo. Bago ka magtanong, Bal, ano nangyari kay Trump? Mukhang nagkaloko-loko ang postura. Maraming araw bumabaliktad na mga supporters niya. Tapos siguro natakot sa pagiging non-political strategy ni Trump. Okay. Kaya ngayon ay marami nang lumilipad kay Clinton. Yun na, yan na nangyari ngayon. Okay. Yeah, yun ang estado ngayon dito. Ngayon, bigyan lang ako ng feedback doon sa pagpalit ng konstitusyon natin. 2 days ago, na-interview si Renato Puno. Ayun, Percy, sa iyo ko ulang narinig yun. Yung pagkonas ang nasunod, ang mangyayari, pag binuksan yan, yung mga congressman natin, siyempre, ang tatahiyan, di ba? Sila naka-fit sa kanila yung postura ng Constitution. Yun, yung binanggit nyo yun din ang binanggit ni Renato Puno. Tapos, sinabi rin ni Renato Puno na kasi pabor si Renato Puno sa Concon Ang sabi ngayon ng gobyerno ni Duterte, mahal daw. Sinabi rin ni Renato Puno, pagpapalitan ng konstitusyon, walang halaga ang pera ang katumbas nito. Walang katumbas yan. Kung pera lang yung sinasabi nilang amount na pera yan yung sinasabi kasing amount ridiculous kasi sa custom lang araw-araw magkano ninanakaw dyan. Ang daling kuhanan ng pondo niyan Baka 1 linggo lang may pondo na yan Right. Kung hindi magnanakaw. So ngayon, Percy, nakita ko rin dito na pag yung programa natin, yung mga comments nyo, very universal kasi truth Nasa pabor talaga ng kabutihan ng maraming Pilipino. Pero hindi mo naman masisi si President Duterte magbago isip. Kasi nga, na-realize nila, yung charter change, di ba, bago pa siya kumandidato o bago pa mag-eleksyon, sinasabi na niya yan, pabor siya dyan. Yeah. Yung charter change. Right. Pero, yung mga sumisigaw ng charter change nung una niyan, nagsimula yan kay Pimentel, yung federal government Yeah. Ngayon, hindi nila kasi na-realize nung una, puro sila charter change. Ngayon gusto na ng tao pumapayag dahil sa trust rating kay Duterte. Walang resistance Wala tayong pinag-uusapan kung ang taong bayan tutuloy hindi. Walang kibuan taong bayan, meaning to say accepted Yeah. Ang problema na lang ngayon yung paraan. Ano ba? Tatlo kasi sa konstitusyon, CONAS at saka CONCON. Yung isa naman mahirap yun, yung People's Initiative. Wala doon yung Constitutional Commission. Wala doon yun.
itong CONCON, kapag ito nasunod, ito yung i-elect mo, pwede rin palang appointed yun eh. Yung Constitutional Convention, dahil silent ang batas doon sa election eh. Walang sinasabing election eh. Oo. Ngayon palang mamili ka ng mga delegadong gagawa, tatahin ng konstitusyon natin. Ang problema, wala nang trabaho Congress at Senado. Kasi paano ka magpapasa ng batas kung ginagawa yung konstitusyon? Kasi ang batas na Republic Act, yun yung trabaho ng mga mambabatas, di ba? Right. Mga kung ano-anong implementing rules and implementing laws. Paano sila, magiging trabaho nila? Sa isang banda ko. Hindi ko, kasi yung batas, kailangan maayon dun sa konstitusyon. Oo. Pero tinitignan ko, Percy, kung yung trabaho lang ng congressman ang titignan natin, sa loob na isang taon, ilang session ba ginagawa nila? Isang araw, isang taon, no? Ewan ko, dati kasi may pot session din dyan eh. Isang yan. Di ba sa loob na isang linggo, pinagsabi nila na 3 araw lang na sila. Ayun, sa loob ng isang linggo, 3 araw. Oo, 3 araw. So the rest, wala silang ginagawa. Hindi, 2 araw lang. Ngayon, gagawin daw nilang 3. Ang sarap nga ng buhay nila dahil yan kaya trabaho ng tamad. Trabaho ng tamad yan eh. Oo, tapos kahit mag-deal sila ng batas, hindi naman napapatupad yung batas, kaya hindi na ipapasa eh. Kaya wala rin trabaho ng ginagawa yan. Wala kang pwedeng ipasa eh. Paano mo ipapasa yung mga Republic, yung mga RH bill? O paano mo ipapasa yung anti-political dynasty? Natitiyak mo ba na sa babalang kasing batas Constitution nandun pa yung anti-political dynasty law? Isasama pa ba yun? Kaya malaking kaya lang ako napatawag dahil yung nakita ni Renato Puno, nakita nyo ahead of time. Kasi wala na rin yung FOI Kaya drama na lang itong mga congressman, kunyari nagsasalita, ipapasa nila sa Senado, sa Kongreso. Tignan nga natin. Baka abutin ng ng charter change yan Hindi maipasa Isang complication dyan. Okay, so ganun lang Okay. Val, nabuhay kayo. Maraming salamat sa iyong pagtawag. Salamat din. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Yun po si Val ng New Jersey. Matagal na po nating listener. Sinusundan tayo niyan kahit saan. Hinahanap tayo niyan kahit saan. Kahit malipat tayo. Nagsimula pa yan doon sa dati. Mga taga dati, marami lilipat dito. Ito 9239, magbabasa tayo ng mga text. Dapat tanggalin na ni Duterte yung renewal energy component ng Meralco bill natin. Ito ay halos 2% ng bawat bill. Imagine nyo gaano kalaki ito at napupunta ito sa mga tulad ni Loren Legarda na negosyo ay solar energy. Sinasubsidize natin yung negosyo niya. Ang kapal, sobra ng mukha niya. Maraming makapal kay Loren. Makakala ninyo. May matambok pa dyan Diba si Duterte in terms sa makapal matambok Oo. Diba? Sa Bisaya kasi matambok, mataba. Alam mo kasi yung sa kuryente, pati yung bat dapat tanggalin dyan. Magkano yung bat? 12% kasi 12% yun. Laki nun. Maraming dapat tanggalin dyan, kaya nga babanggayin yung mga oligarchs Pero yung mga mechanics niya, ewan natin kung kailan nila magagawa at saka alam nyo lahat naman siguro habang ito alamin natin kung halimbawang matuloy ang charter change. Yan bang habang ginagawa ang konstitusyon, may iiral na konstitusyon? Yung kasalukuyan. Habang ginagawa. Pwede nyo suspindihin
Ha? Pwede siya magdeklara ng revolutionary government eh. Oo. Para makontrol lahat yan eh. Ako, payag ako ron. President Duterte, umpisaan nyo na ang charter change at magdeklara ka ng revolutionary form of government upang malipol na ang mga walang hiya dito sa ating lipunan. Ito, magbasa pa tayo. Ano ba yun? Yung susunod? Pareho lang pakitaas. Pareho lang yun. Taas. Taas muna. Ayan. Ayan. 9239. Sige, basahin mo. Itong si ay parang may tagas ng utak. Gabi-gabi ay pinakikita niya yung TV, yung picture ng napatay na drug suspect na kanlong ng kanyang kalibin. Pilit gumagawa ng apoy para magalit mga tao kay Duterte. Di niya naisip mga buhay at pamilya ng winasak ng puser na ito, pati mga winasak na buhay ng ibang puser. Alam niyo, yung ano tawag dito? Yung kudeta, di ba sinasabi? Posible yun eh. Baka dinala sa biro, pero posible. Pero ito, tandaan nyo, ang anumang kudeta na hindi suportado ng civilian, ng publiko, hindi ho magtatagumpayan. At saka ayaw na ng tao niyan eh. Marami nang gumawa niyan, saan ho tayo napunta? Ganun din eh. At ang masama, yung mga nagsagawa ng kudeta na pwesto. Nung mapwesto, sila lang ang bumuti. Sila naman. Wala yung bayan eh. Ito, 1730 ang huli. Ang abogado ni Drug Lord Peter Lim ay si Attorney Salva sa Cebu. Alam lahat doon na pag may kaso o nahuli na sindikato, ang lawyer na humarap ay si Salva. Kaya alam na. Hindi, ito nung araw, racket ng pulis yan eh. Halimbawa, nahuli ka doon sa krame sa krame. O kaya merong problema ka, idinulog mo sa kanila. Meron silang mga alagang abogado. Meron agad. Kaya yung halimbawa, nahuli ng PNP yung drug lord. Yung abogado sila rin ang nagre-recommend eh. Kasi hanap buhay nila yung abogado eh. Hawak nila. Mga kaibigan. In-place na abogado. Dapat mag-resign si Robredo sa kabinete. Kung makikikahol lang siya kina Dilima at Eva Rosales kontra sa pagpatay sa mga puser, di siya dapat payagan na pakitaas. Payagan na yan. Mamangka sa dalawang ilog. Ako nga medyo hindi na nagagandaan sa mga sinasabi ngayon. Nakikialam pa si Kwan, Si yung Robredo. Si Edwin Lasierda. Okay. Mga kaibigan, tayo po wala na namang oras. Tayo po ay pansamantalang muling magpapaalam. Ito po si Peter Palastas, hanggang Lunes po. Antabayanan po ninyo susunod agad ang programang Kasanggamo, ang Langit. Hanggang alas 11 po yan, susundan po yan ng programa nila Angelo Almonte at Tates Gana. Ito po naman si Percy Lapid. Maraming salamat. Magbabalik kami Lunes na, Lunes na po. Magandang yumaga! Moka Uson. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong
kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong